Good day po mga ka-breeder. Today po medyo maganda yung araw, so may chance po tayo na ilabas ang ating mga alaga sa cage nila para sila naman makatuka ng mga lupa or damo or bato-bato. So para di rin naman sila nabuboard sa kanilang kulungan. So tara, samahan niyo po ako. Ayan po ang aking backyard dito guys. So maganda yung araw, kita-kita natin yung sinag ng araw. So tuyo rin yung lupa, kaya magandang ibaba natin ngayon ang mga alaga natin sa lupa. Ayan, dyan ko sila binababa. Nag-set up ako ng mga kulungan dyan, yung mini cage natin para maka-organize sila. Okay, and then ito yung ating mga pullets and cockerels na chabu. Ayan. So magsaset up ako ng kulungan later on. And naisip ko siguro na ilabas muna itong sirama natin para sila muna yung mauna. And after nun, set up natin yung mga kulungan para sa mga chabu natin. Okay po. Yan. Kunin na natin itong sirama natin para sila yung makalabas. Alam ko excited na sila lagi. At para hinuhuli ko sila. Gusto nila nakakalabas. Lalo na tong rooster na to. Ayan, ang kulit-kulit niyan Ayan. Tignan natin tong hen. Ayan. Ayan sila. Okay, excited na yan. Lapag na natin sila sa lupa. So, diba? Ayan. Gusto nila Sabik na sabik sila, no? Oh. Ayan, ang gusto nila, tuwan-tuwa sila. Nakalapag ulit sila sa lupa kasi mga nakakarang araw nag-uulan Hindi ko po sila hinahayang sa lupa kasi unang-una marurumihan yung mga balahibo nila pagka kumahig sila. Napaliguan ko rin naman kasi sila late, kaya kamakailan lang. Ayan, tuwan-tuwa sila. Ang ganda na panoorin. Maganda yung lupa, tuyo. Pagka sila kinahig nila yan, mag-a-absorb sa balahibo nila, and then papagpag lang nila matatanggal. Basta tuyo yung lupa. Yan kasi pagka basa, magpuputik, ayan, makapit sa balahibo nila. So ayan, papaaraw sila ngayon. Ganda kasi ng araw. Hinayaan ko lang sila mga around 20 to 15 minutes sa baba hanggang sa maging okay sila. Then later on, lapag natin dito yung mga chabo natin katapos nila. Sige lang, tumukato ka muna kayo dyan, yung mga bato-bato sa lupa, kasi kailangan din naman ng mga manok ng minerals na galing sa lupa and sa mga bato, which is healthy para sa kanila. Aside from pinapakain natin sila, mas kompleto pa rin kung bibigyan natin sila ng magandang vitamins, and as well makakaroon sila ng magandang immune system kahit paano, kahit binababa natin sila sa lupa. Ayun na nga, nag-i-enjoy sila, kumakahig sila sa lupa para sila naliligo. Ang tawag yata sa ginagawa nila is hand bath. Inubod-bod nila yung kinakahig nila yung lupa para pumunta sa balahibo nila, which is makakatulong sa pagpapaganda ng kanilang balahibo. Kaso nga lang, medyo kakaroon ng ulap, wawalay araw, pero sige, babantayan natin sila ngayong araw. Ito nga po pala yung aking small cage na in-order ko online. Diyan ko nilalagay yung mga manok ko pagka nasa lupa sila, kasi saktong-sakto lang naman sa kanila yung size niyan, kasi actually pang bird cage nga yan pero since malilit naman nating mga alaga, kasya na sila dyan for single or kahit dalawang or isang pair ng manok. Ayan, makikita nyo guys, square siya, tapos hindi ko kinabit yung sa yung sa ilalim para pagka nilagay ko sa lupa, ayan, nakakahig nila yung lupa. So ganyan lang po aking setup. So isi-setup ko na siya dun sa may backyard natin.
Okay guys, after ng mga sirama natin, ito namang mga tiyabo naman natin ang ilabas natin. Si-set up ko na yung mga kulungan nila. Ayun doon na. Prepare ko na rin naman. So tara, samahan nyo ako mag-set up. So guys, lalagyan na natin sila isa-isa. Tignan natin ito yellow forest. Yan po mga ka-breeder, tuwan-tawa sila. Ilagay ko na sila sa lupa after ng mga ilang araw na pag-stay sa kulungan. Ayan, tuwan-tawa, ang saya nila. Kahig-kahig, tapos tuka lang sila ng tuka. Ayan. So i-stay ko muna sila dito mga 30 minutes to 1 hour para ma-enjoy nila yung pag-stay nila sa labas, ayun, sa lupa. Then after nun, yung mga naiwan pa doon sa kulungan, kasi lilima lang naman yung nagawa kong nabili kong cage na ganito. So and sapat na rin sa space sa ngayon dito sa aking backyard. And then baka sa susunod bumili pa ako ng mga ilang piraso para magkasya na yung titira doon na ilang titira kong manok sa kulungan. Ayan, ang sarap nila panoorin pagka ganyan, tuwing umaga or hapon. Pagkikitingnan ko lang sila ng ganyan, nakakawala talaga ng stress. Ang ganda nilang tignan kaya nagsama-sama silang ganyan. So ayun guys, after ng mga tiyabo natin kakarelan bullets, sinalan din naman natin dito si Bruno at yung tatlong musketeers na anak niya. And then yung barred and silver duckling natin na doon sa dulo. Sila naman yung nakasalang dito sa ating small pen. Kaya sila naman yung nakakalsal and kakahit-kahit ng lupa. Kaya ako lang din sila rito mga 30 minutes to 1 hour para ma-enjoy pa rin nila yung pag-stay sa labas. Ayan, kakamukha yung 4 na Colombian. Ito yung tatay nila na short leg. Ayan. Medium leg pala. Medium leg pala yan si Bruno. And then yung tatlo sa dulo, medium leg din. Ayan. Kuwang-kuwa nila yung kulay ng tatay nila. Ayan guys, ito na yung huling salang natin ng mga batch na manok ng mga Chavo Bantam. Ayan si Pakito, yung Bard, yung pair niya na Pile, si Jinky, si Uno, and si Tanda. Ayun si Halo sa dulo. Hayaan mo na sila dito hanggang mamayang hapon, and then magpapakain na tayo. So ayan sila. Nag-i-enjoy din sila, Ayan. Ginagawa ko to everyday na hayaan sila nandun sa lupa. Pero kung umulan, hindi maiwasan talaga na sa kulungan muna sila. Kasi may mga pagkakataon na naboboard sila sa kulungan, naiinip sila, hindi sila mapakali, ganun. Kaya paminsan-minsan, ayan, kung may chance, hinahayaan natin sila nasa lupa, nasa baba. Ayan. Kakaroon din sila ng chance na makatuka ng mga insekto dyan sa lupa. Kung ano na makita nila. Ayan.
Ayan, share ko lang din ng mga experience ko sa pag-aalaga since 1 year na rin ako nag-aalaga ng ganitong uri ng manok. Sa umpisa mahirap, syempre nangangapa ka pa, hindi mo pa kabisado kung paano sila i-breed. May times na nagpe-fade ka, magkakaroon ka rin ng tanong kung paano magsimula or paano sila alagaan. Kaya hindi natatapos ang aking research. Pwede naman tayo mag-research or magtanong-tanong sa nakakaalam. Ayan. And so far, naayos ko na rin naman kahit pa paano, naparami ko sila. Nag-start lang ako sa isang pair hanggang sa dumami sila. Nakakapagod sa umpisa, syempre. Kailangan mo rin magtiyaga. And kailangan mo rin gumastos kasi syempre yung patoka nila malakas din maubos, mabilis din maubos sa isang linggo. So yun nga, tiyagaan lang, pero as much as possible, as long as nag-enjoy ka din sa ginagawa mo, tuloy lang. And satisfying naman yung every time na nakakapag-breed ka, nakakapagparami ka ng mga alaga mo, diba? Masarap sa pakiramdam. And besides, gusto ko yung itsura nila, gusto ko sila tinitingnan lagi, and nakakawala ng stress. Ayan. Kaya sa mga nag-aalaga rin ng ganitong uri ng manok, tuloy nyo lang po guys, huwag po kayo mapagod. Alam ko isang araw magbubunga rin yung mga pinaghihirapan ninyo. Siyempre kung gusto nyo mag-out one day, pwede kayo mag-share or magbenta, diba? Sa ngayon in-enjoy ko lang po sila, hobby lang talaga to. Masaya ako pagka nakikita ko sila, napaparami ko sila. Ayan. And hindi po ako humihinto matuto sa pag-aalaga ng ganitong uri ng manok. Alam ko maraming eksperto. As a newbie, gusto ko po talaga i-share tong aking experience sa inyo para naman po kayo ma-inspired at ma-motivate na mag-alaga rin ng ganitong uri ng manok. O kung naman ang inaalagaan ninyo guys, tuloy nyo lang po yan. Basta po masaya kayo sa ginagawa nyo, sa mga hobbies ninyo. Ayan. Basta tuloy lang po. Ay, ito yan guys, salamat po. At dito na lang po siguro ating video. And after nito, magpapakain na ako sa kanila. At ayun po mga ka-breeder, inabot na nga tayo ng hapon. So magpapakain na tayo ng ating mga alaga. So hanggang dito na lang po ang aking video. So kita-kita po ulit tayo next upload ko, next video ko. Kung na-enjoy nyo po itong video na to, please like and share naman po and subscribe sa aking channel para dyan po sa mga mahilig mag-breed ng ganitong uri ng manok or mga bantam or fancy chicken. Kita-kita po ulit tayo and ingat po kayong lahat.